Ano kaya ang gustong palabasin ni Sara Duterte? Doon po sa kanyang pahayag na siya ay nagpapasalamat kay Pangulong Marcos Jr. Yan ba ay totoong pagpapasalamat? Yan ba ay totoong nagbabago na siya? Yan ba ay totoong gusto na niyang makipagbati or balikan ng pagkakaibigan kay Pangulong Marcos? Kayo po, mga nanonood, nakikinig, kayo po ang tinatanong ko. Sa tingin po ninyo, seryoso yan? Nangyari po kasi, mayroong statement na, may nadinig din ako, nakita ko rin yung video, kaya hindi ko na ipaparinig sa inyo kasi parang duda rin ako kung seryoso pa eh. Sabi niya salamat daw kay Pangulong Marcos, kay BBM, kasi nagkaroon daw ng pagkakataon na nagkabalikan ng magandang relasyon bilang mag-ama sila ni Duterte. Tapos naging malapit din daw siya kay Katie ba yun? Yung anak ng babae ni Digong, kay Hanilet, bali half sister. So parang ang sinasabi ni Sara Duterte, dahil sa pagkakakulong ni Duterte sa The Hague sa Netherlands, nagkaroon ng pagkakataong magkabalikan sila ng magandang relasyon bilang mag-ama. Ayan, okay? Yun ang kanyang sinasabi. Dahil dyan, ang paniniwala ng iba ay baka daw yan ay yung paraan para magbago na si Sara at muling makipagkaibigan kay Pangulong Marcos. Sa tingin ko po, at tinatanong ko na rin sa inyo, sa ganun dahilan, pagkatapos ng napakarami hong mga isyong kanyang ibinato kay Pangulong Marcos, yung isyo ng nainutusan siyang para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at pagbatikos ng mga Duterte sa ating Pangulo, sa ganong kadali, yung ba magiging daan? Parang medyo malasado. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit na lagi kong sinasabi. Sunod. Okay? Ito ba ay drama lang? Paawa ba ito? O pagtanggap na ito na talagang sila ay hirap na dahil nakakulong ang dating Pangulo? Tanong ko lang po yun. At sa akin pong opinion at analysis dito sa isyong ito, huwag basta-basta maniwala. Huwag basta pagkatiwalaan ang mga ganyang statement. Kasi marami na silang ginawang ganyan sa mga nakaraan. Kung anong sinabi ngayon, bukas binabago nila. Kahit si dating Pangulo Duterte, ginagawa yan. Matindi ang mga batikos sa Pangulo, pero pag pumutok sa mga balita, sasabihin wala siya sinabing ganon. Kahit si Inday, minsan may mga ganon din. Di ba? Na dati, pumapabor siya sa panawagang resign Marcos, tapos ngayon bigla siya ma-interview nung last week, wala daw siya sinabing resign BBM. Mga ganon. Di ba? So, sa akin pong opinion, mahirap pagkatiwalaan, mahirap pang hawakan. Kung ito man ay totoo na siya ay gustong makipagkasundo na sa administrasyon. Hindi po ganong kadali na maghilom yung sugat na pinalaki nila, pinalawak nila. Na from day one, matindi ang yung issue ng bangag, si Pangulong Marcos daw, mahina daw na Pangulong Marcos ito, corrupt daw itong gobyernong ito, wala daw alam itong gobyernong ito, at marami pa na mga panlalait. Okay? Sa palagay nyo, matatanggap yan ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at mismo ng First Family? Palagay, iiral lang ang pagiging professional leadership ni Pangulong Marcos na yan ay pagbikit-balikat na lang. Katulad ay sabi nga niya, glad, I called help. Yan ang sinabi ng Pangulo. Sabi ni Undersecretary Castro. Di ba? Ganun kasimple lang. Di ba? Pero yung tuloy yung makipagbalikan pagkatapos ng lahat, palagay ko malabo. So harapin na lang siguro yung mga kaso. So sa akin pong tingin, nagdududa pa rin ako at hindi pa rin ako maniniwala, makukumbinsi na yung sinasabing yan ni Sara Duterte ay magiging daan na ng kanilang muling pagbabalik. Paano yung maraming mga panlalait at paninira? Paano yung maraming mga pagmumura at pagtatangka sa buhay ng Pangulo? Nakasama dun sa article of impeachment. Paano yung graft and corruption na kanya sasangkutan?
Malabo yan. Kaya palagay ko, Sara, harapin mo na lang yung article of impeachment mo. Aralin mo, pagharapin mo, dahil mabigat na mga kaso yan. Mabigat ang ebidensyang yan. Although political issue, ang issue diyan, baka meron kang maging kakampi mga senador. Pero pag inilatag sa taong bayan, sa impeachment trial, ang lahat ng ebidensya at testigo, ay talagang matitindi po yan. 7 article of impeachment. Hindi dahil gustong makipagbati kung totoo si Sara Duterte kay Pangulong Marcos ay mawawala ang article of impeachment. Hindi po. Kasi ang article of impeachment ay nasa Senado na. Hindi makakalaya si Duterte dahil sa sa pagpapasalamat ni Sara Duterte. Hindi po. Kasi wala nang jurisdiction ang Philippine Authority, Philippine Government sa ICC at saka kay Duterte. Ang ICC na ang may control kung ano ang gagawin nila kay Duterte. After trial, kung guilty or not guilty, mahabang proseso yan. Okay? Yung kaso naman ni Sara ay tuloy-tuloy sa Department of Justice at yung papunta ng korte yan at yung impeachment trial ay tuloy na yan sa next Congress. Mangyayari po. Hindi ho yan titigil. Actually, naghanda na nga. Nagkaroon na ng malalim na coordination ang Kongreso at ang Senado para ho doon sa paghahanda ng Senado para impeachment court trial na gagawin sa susunod na Kongreso. Magbabalik sila sa June 2 pero hindi pa trial yan, proseso pa lang yan. Sa next Congress na, komposisyon na ng bagong congressman at hopefully mga bagong senador. Yung mga maiingin na senador ngayon, napatapos na ang term at sila yung mga mga kandidato, itong isyong ito ay makakasira din pag hindi nila na-handle ng mabuti. Sa totoo lang ho. Halatang halata naman ang mga galawan. Tayo naman ay nag-oobserba lang, nagbibigay ng mga balita at nagbibigay ng mga opinyon sa mga nangyayari. Huwag tayong paguyo, huwag papudol, maging marunong, maging matalino, at maging maingat sa mga galawan. Alam yan ng Office of the President. At sa suporta ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority ng mga Pilipinong matitino, nagmamahal sa bayan, may paninindigan para sa bayan, alam nila ang mga galaw. Marami na hong pagpapatunay na iba ang sinasabi kaysa ginagawa. Iba ang sinabi ngayon, after 2 weeks, after 1 week, after 1 day, nagbabago sa kampo ng mga Duterte. Yan po ay hindi pwedeng ikaila. On record naman yan. Please like and share ng ating video. Comment, okay lang, maging professional. Huwag nating pansinin ang mga troll at basher. Yan ay isang lugar ang pinanggalingan. Alam na natin. Sarado ang isip nila. Nang-aasar lang yan. Mababaw na level ang galawan nila. Huwag na natin pansinin para maging masarap ang buhay. Diba? Maginhawa kapag nasa tamang landas ang mga galawan. Diba? Subscribe po dun sa hindi pa sa ating mga channel. Mike Abe Opinions, yung kabilang channel. At ito, MA Pinoy TV.